Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman tayo para sa ulit bagong episode ng She Share Ko Lang. Ang She Share Ko Lang ay isang programa na naglalayo ng mapigyan ng oras, panahon at diskurso ang mga bagay na kadalasang hindi na pag-uusapan ng mga kabataang babae sa komunidad. Ako po si Jeannie Villar at kasama po ang National Chair ng DSWP na walang iba kundi si. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi kung nasaan man kayo sa mga nanonood. Kagaya ng sinabi, welcome at ngayong hapon na to ay exciting ang ating magiging pag-uusap kasi I'm pretty sure, sigurado ako na interesado lalo na yung mga kabataan dito sa magiging usapan natin, ano? Ang pag-uusap na ito ay bahagi ng isang programa o proyekto na ipinapatupad ng Democratic Socialist Women of the Philippines sa pakikipagtulungan ng Organon, isang kumpanya na naghahanap lagi ng solusyon para sa mga problema ng mga kababaihan, lalo na may kinalaman sa sexual and reproductive health and rights. Ang title po ng ating proyekto ay Let's Talk, Normalizing Conversations on SRHR to Empower Women and Girls. At bahagi ito ng maraming tipo ng pag-uusap na nangyayari sa ilalim ng proyektong ito. Tayo rin ay nakikipag-usap ng diretso sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, yung mga adolescent girls. Pumupunta tayo sa iba't ibang mga barangay, sa iba't ibang lugar, at tayo ay nakikipag-usap sa kanila ng tungkol sa mga usapin na ang sabi nga kanina, hindi masyadong pinag-uusapan. Yung sinasabing bawal, o kaya bastos, o kaya hindi pwedeng pag-usapan. Pero ang DSWP, ginagawa natin yan para sa kaalaman ng ating mga kabataang kababaihan. Kasi isa sa mga lumabas sa ating mga pakikipag-usap sa mga kabataan, halos wala silang alam. Pagdating sa kanilang katawan, pagdating sa sexualidad, pagdating sa pakikipagrelasyon at sa sex mismo, kahit na yung iba sa kanila ay nabuntis na at nanganak na. So, kaya ito po ay ating pag-uusapan at swerte tayo sa hapon na to sa ating panauhin. Okay, maraming salamat, Beth. Meron po tayong maikli lang na break at pagkatapos pakikilala natin na po ang ating special guest ngayon sa araw na to. Diyan lang po kayo. Okay, nagbabalik na po tayo ulit at tulad ng nasabi ko kanina, ipakikilala natin ang ating guest ngayon. Mabuti na lang kasi busy-busy to palagi. So, mabuti na ano natin siya. Tawagan ng mga kaibigan natin bakla. Naharbat natin siya para magsalita ngayong hapon. Ang ating pong bisita na tutulungan tayong mag-usap tungkol sa sex ay si Jean Enriquez. Siya po ay kasalukuyang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women in Asia and Pacific. Alam po niya rin, na-award din po siya dahil siya talaga ay nagsimula ng kabataan pa lang, aktivista na to. Kaya noong pong 2010, na-award na siya ng Outstanding Women in Nation Service. So, bihira lang po yan, kaunti lang talaga yan, taon-taon ay binibigay. Tapos, na-awardan din po siya ng 7 Modern Heroes of 2011 by Yahoo Philippines. So, pati sa social media, kinikilala ang kanyang power na impluensya at makapagsimula ng mga usapin. Sa ilalim po ng Philippine Commission on Women, siya po ay kinikilala rin na Gender and Development Resource Person. At marami na rin po siyang naorganisa na mga youth camps ang tawag doon, no? Para siyang mga training na ginagawa na may kinalaman sa sexuality at saka sa prostitution. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa India, sa Thailand, at sa Indonesia. So, maikli lang po ang pagpapakilala yan. Welcome po natin ngayong hapon si Jean Enriquez. Hello Jean, kumusta ka? Mabuti naman. Maraming salamat sa DSWP at sa Organo sa
imbita sa akin. Maraming salamat, Sister Beth and Jeannie, for welcoming me here. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, magandang hapon, gabi, umaga. Anong oras niyo man panoorin ito? Oo. Kung napansin nyo, sanay na sanay magsalita si Jean. Baka mamaya pwede rin niya sabihin yung kanyang programa sa radyo. Okay, Beth? Hi, Jean! Hello, hello, hello. No? Kagaya nga ng sinabi Hello. kanina, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang napaka-exciting na topic na sex. No? Alam mo, Mhm. sabi ko nga kanina, nagpupunta tayo sa iba't ibang mga lugar at nakikipag-usap tayo sa mga kabataang kababaihan. Yung kinakausap natin, hinati natin sa iba-ibang ages. No? Merong grupo ng 10 to 14, merong grupo ng 15 to 17, at meron ding grupo ng mga adolescent mothers. So, kinakausap natin sila tungkol dito sa mga bagay na hindi nga pinag-uusapan. At ang sabi nilang lahat, halos talaga 100%, ang sabi nilang lahat, hindi pinag-uusapan ang sex sa pamilya. No? At lalo at sa eskwelahan naman, ang sabi nila minsan meron bilang bahagi ng ng kanilang mga lessons, pero kadalasan daw pahapyaw lang, no? Wala talagang masasabi na sustained at saka malaliman na pag-uusap tungkol sa sex. Sige. Ah, ang sabi rin nila, yung mga batang babae ang mas hindi nakakausap tungkol sa sex. No? Parang mas may nakikita na yung mga batang lalaki ay tanggap na pinag-uusapan nila ang tungkol sa sex. Ang unang tanong natin, bakit nga ba dito sa ating kultura at palagay ko sa iba ring mga kultura ay bawal pag-usapan yung yung sex lalo na kapag mga bata, no? At isa pa, pag-usapan pa lang yan, hindi pa pakikipag-sex, talagang pag-usapan pa lang. Isa pa, meron bang tamang panahon para pag-usapan ang sex? Beth, sa aking palagay, walang edad na piniprescribe kung kailan dapat pag-usapan ang sex, ang sexualidad, ang katawan. In fact, sa maagang edad, alam natin na maraming mga bata, toddlers, nagtatanong na kung paano ba nabubuo ang bata. Kaya napakahalaga na ang mga magulang o anuman ang kasarian nito, maaaring ang magulang ay hindi heterosexual, maaaring parehong kasarian, anumang forma ng pamilya, ay handa silang sagutin ito. Dahil tulad ng nabanggit mo, sa pamilya hindi ito napapag-usapan. Pero kapag hindi ito sinimula na masagot ng honest, ng walang pangamba, at sa simpleng salita ng kapamilya, hindi na to mapag-uusapan later in life, no? Kaya naghahanap sila ng impormasyon, kagaya ng mga kabataang lalaki, madalas sa mga pornografiya. Kagaya ng sinabi mo, iba yung exposure at kaalaman sa sex ng mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. Pero hindi rin natin masasabi na wasto ang pinagkukunan ng impormasyon at sensitibo rin sa kababaihan at hindi kapantayan na kalagay ng pangyarihan sa kasalukuyan ng babae at lalaki. Pero kung sa maagang edad ay nasasagot ng kauna-unawa ng mga magulang o guardians ang kanilang mga anak, ay magiging tuloy-tuloy ang pag-uusap hinggil sa katawan, kung saan sila curious, at gayon din kahit doon sa pagbubuo ng bata, etc. Ang nagiging suliranin kasi ngayon, nabanggit mo na rin, sister, no? Laging tabu o hindi na pag-uusapan ito, at kung napag-uusapan man, mayroon talagang bahid lagi ng obscenity, no? Para bang bastos, o kaya naman ay nakakapagpababa lagi ang turing sa kababaihan kapag pinag-usapan ang sex na hindi dapat. Kaya napakahalaga sa mga magulang. Kaya gusto ko yung ginagawa niyo sa komunidad, no, na ang mga magulang din bukod sa mga bata ay dapat sensitize ang mga pag-uusap hinggil sa katawan, hinggil sa sex, sa intimacy, sa relasyon, ay dapat tinatalakay at nakikita mula sa tinatawag nating gender sensitive
or gender transformative na paraan. Ibig sabihin, merong pagkilala sa kasalukuyang kalagayan ng babae at lalaki, yung kakanyahan din ng katawan ng babae kumpara sa lalaki, at kung paanong dahil sa hindi pantay na kalagayan sa ating lipunan ay nagkakaroon din ng vulnerabilidad ng mga kababaihan sa pagsasamantala. Kaya ito yung napakahalaga talagang pag-usapan sa maagang edad pa lamang. Salamat, Gina, no? Marami kang nasabi. Alam mo, kinakausap din namin ang actually mas nauna yung pagkausap namin sa mga nanay, no? Kasi ang DSWP nga puro communities eh. So, at ang sinasabi ng mga nanay, marami sa kanila, merong mangilan-ngilan na sinasabi nila kinakausap nila yung mga anak nila. Pero ang nakararami, yung malaking nakararami, no? Ang sinasabi nila, hindi nila kinakausap kasi una, nakakahiya. Nakakahiya ang pag-usapan, no? At pangalawa, tinanong din namin sila na tawag ito, alam ba nila yung kanilang sasabihin kung kakausapin nila yung mga anak nila? Ang sagot ng mga nanay ay hindi. So, patong yung problema nung mga nanay, no, pagdating sa pakikipag-usap tungkol sa sex, sa sexualidad sa kanilang mga anak. Nandoon yung tingin na hindi dapat pag-usapan kasi nga bastos. At nandun din yung kawalan ng kaalaman kung paano yung approach at kung ano yung kanilang sasabihin. Matagal na ito eh. Ganyan pa rin yung yung nangyayari, no? Sabi mo dapat diretso yung sagot. Pero alam natin sa kultura natin, napakaraming euphemism, napakaraming ibang tawag sa bahagi ng katawan na tinatawag na pribado, di ba? Pagka ang pinag-uusapan ay tite, merong pututoy, merong bird, at kung ano-ano pa. Pagka naman yung kike o yung puke, ang tawag ay flower. Ano pa ba yan yung ibang euphemism na ginagamit? Kahit sa lengguwahe, may problema tayo, no? Na tatawagin lang yung bahagi ng katawan, hindi matawag. Paano ba kaya sa tingin mo at siguro sa mga pag-aaral din, paano ba ito nagsimula, no? Na parang pinipigilan ng na magkaroon ng kaalaman yung kababaihan tungkol sa sex at sexualidad at bakit? Kung titingnan natin kung kasaysayan, no, ang ating pinatutungkulan, alam natin na napakalaking bahagi ng pananakop ng mga Kastila, pinatungan din ng pananakop ng mga Amerikano, panahon naman ng mga Hapon, sexually objectified na pagtingin sa kababaihan. Pero sa panahon ng mga Kastila, alam natin na mayroong premium, may labis na pagpapahalaga sa pagkabirhen. Yan ang pinatimo sa ating mga isipan na dala-dala dahil mahigit 300 taon ng pananakop sa atin, dala-dala ng ating mga lolo't lola at ipinapasa hanggang sa kasalukuyan ng ating mga ninuno at mga magulang. Kung kaya ang akala, dahil ito'y nakagisna na, ang akala po ay tama na ito, no? Pero mahalaga ang questionin natin ang mga naririnig natin sa ating kapaligiran. Kaya again, napakaganda ng mga pag-aaral ninyo sa mga komunidad kasi napakarami pong kailangan nating i-unlearn sa ating mga kapaligiran. At ang marami sa kailangan nating i-unlearn ay kung minsan itinuturo rin sa eskwelahan, sa simbahan, at napakataas ang pagtingin natin sa simbahan dahil ang ating lipunan ay very spiritual society as well. Subalit, marami rin ang mga itinuturo ng taong simbahan na mali talaga. At gayon din, syempre, ang mga batas natin na minana rin natin sa mga nanakop sa ating mga Kastila. Alam natin na ang ating revised penal code ay nakabatay sa Spanish Penal Code, kung saan kahit dati
Ako si Miss Beth po nangunguna yan sa pagbabago ng ating mga batas sa anti-rape law. Talagang naaalala ko kung gaano ka-sharp ang kanyang advocacy, pakikipag-usap kina Senator Nikki Cosseteng para iwasto ang anti-rape law. Dahil dati po, hindi nakakapagsampa ng kaso kapag meron ka ng sexual na karanasan o hindi ka papasok doon sa sinasabing chaste or virgin. Kinailangan baguhin yan. So, ang lahat ng ito ay nagsishape nung ating kaisipan, ng ating kamalayan, pati ng mga bata na maaaring pakinig. Akala po natin, tama yun, no? Na yung pagkabirhen ang pinakamahalaga sa pagkababae. Pero hindi. Kasi ang alam natin na ang ating pagkatao, pagkalalaki man yan o pagkababae, ay napakalawak. Hindi lamang ito ang ating katawan, gayon din ang ating puso, isip, kamalayan, lalim, para sa iba ito'y kaluluwa na hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin. Kaya para sa iba, sa kanila, maaaring ang kalinisang puri ay may ibang kahulugan pero hindi dapat nire-reduce ang pagkababae doon sa kanyang hymen o kawalan ng sexual na karanasan. So, alam natin yung ganitong hindi pag-uusap hinggil sa sex, sa katawan, ay dahil doon sa ini-impose ng mga Kastila sa atin na klase ng moralidad, no? Ibig sabihin, para sabihin ikaw ay isang tunay na babae, kailangan masukat ka ayon sa iyong quote-unquote kalinisan at ang kalinisan ay kawalan ng sexual na karanasan. Kung ganoon, kahit na ganoon, sa mga kalalakihan ay iba naman ang pamantayan. Ang pamantayan ay dapat mayroon siyang maraming sexual na karanasan para sabihing tunay na lalaki. So, sinasabi kong sa panahon ng mga mananakop ito, dahil bago naman dumating ang mga Kastila, ay may relatibo, hindi natin sinasabing pero may relatibong pantayan dating sa sexualidad ng babae at lalaki. So, hindi tinitingnan na bastos na tayo'y walang saplot dahil ang ating mga katutubo, alam yan ng mga mag-aaral na nakikinig sa atin, mga katutubo naman ay walang saplot, no? Kung may saplot man, ay kakaunti. Pero hindi tinitingnan bastos ang ating mga katawan. Na nagsabing bastos ay yung mga Kastila na sumulat ng kasaysayan na nakita nilang malayang naglalaro sa ilog ang mga babae at mga lalaki na kanilang natagpuan sa mga isla natin, kung kaya dinamitan na mahaba ang mga babae. Pero sa kabila ng pagdadamit ang mahaba sa mga babae, ang tingin sa atin ay naging sex object. Kaya tayo dinamitan ng mahaba, ang tinitingnan, yung sexual arousal ay nanggagaling doon sa ating katawan. At alam natin, bago sila dumating, hindi naman ganyan, walang pagtatala ng napakataas na panggagahasa, kahit prostitusyon. No? Makikita lang natin yan, nung sinulat na ni Rizal sa Noli Me Tangere, I wonder, no, gaano karami sa ating mga kabataan na nakatapos nito, pero maganda kung napanood yung Maria Clara at Ibarra, yan, nakaka-relate sila pag yun na yung pinag-usapan. Doon binanggit ang mga karahasan sa kababaihan. Ibig sabihin, nag-uugat ito sa maling pagtingin sa ating katawan na ang mga babae ay sexual na parausan, sexual na gamit, samantalang noon nga ay hindi ganoon ang pagtingin. Ito'y katawan na meron ang bawat isa, ang bawat tao. Iba nga lamang ang pagkakahubog o anatomiya ng katawan ng babae kumpara sa mga kalalakihan. Pero lahat tayo may katawan na siyang gamit natin sa ating pagkilos bilang tao. So nagsisimula sa kasaysayan natin doon sa pag-impose nila ng kaisipan na hindi pantay hinggil sa kababaihan at saka sa mga kalalakihan at nasa buod niyan ang sexualidad, kung paano tinitingnan ang ating katawan sabay ng buo nating pagkatao. Pinalala yan ng mga Amerikano, ganun din ng mga Hapon, tulad na nabanggit ko kanina. Okay. So, tawag dito, suma total, ito ay usapin ng kapangyarihan. No? Ito ay usapin ng kapangyarihan na ginamit ng mga nanakop sa atin at ginamit para sa ganon ang kababaihan ay makontrol. Na hanggang ngayon ay umiiral pa. No? Kaya
it serves their purpose, tawag dito, mabuti para sa kanila na ang mga kababaihan ay walang alam tungkol sa sex. Kasi mas lalo nitong napapanatili yung pagtingin na ang mga babae ay pwede lang yang gamitin. Hanggang ngayon, ginagamit pa yung salitang gamit sa mga komunidad, no? Na ang mga babae ay pag-aari ng kanilang asawa na lalaki, na kung kailan gusto makipagtalik ay pwedeng makipagtalik at wala kang karapatan na tumanggi. No, kahit bawal 'yan sa batas kasi sa anti-rape law ay meron ng kaso po ang marital rape, no, ang panggagahasa sa asawa. Pero yun na nga usapin ito ng kapangyarihan na hanggang ngayon ay umiiral pa rin at ginagamit yung sex para kontrolin yung yung mga babae, no? Hindi kasi nagkakaroon ng mga pag-uusap na kagaya ng ganito na nauugat natin kung saan ba nanggaling yung ganitong mga pagtingin. So, pag yung mga kabataan na kinakausap namin ay ang paradox kasi, 'di ba? Parang ang modern ng lipunan natin, pero pagdating sa usapin ng sexual at reproduktibong karapatan, ay napaka-konserbatibo pa rin ng ating lipunan. So, yung isang hirap siguro ng mga kahit na ng mga tayo, no? Kung paano natin ba ituturing yung sex, no? O paano ituturing yung sex kapag ikaw ay teenager. Alam mo, ako pagka nagsasalita ako dun sa mga namin, sa mga community conversations namin, lagi kong sinasabi, wala ditong paghuhusga, no? Hindi namin sinasabi na huwag kayong makipag-boyfriend, makipag-girlfriend, huwag kayong makipag-sex, pero kailangan pag-usapan natin. Ganon, no? So, paano nga ba, Jean, kung ikaw ay isang bata, paano nga ba dapat itinuturing ang sex? Oo, lumaki rin ako sa pamilyang tradisyonal, patriarkal. Pero sa ating pag-aaral kung paano nga ba dapat, bilang mga bata, kaya mahalaga yung mga trainings natin, no? Una, kailangan tingnan paano dapat hindi ituring ang sex. Kasi ang kanilang kinagisnan, na kahit tayo, ang kinagisnan natin pagdating sa pakikipagtalik, o personally, no, parang may pressure bilang mga batang babae, kailangan buuin ko, no, na sexualidad bukod doon sa sex. Kasi pag sinabi natin sexualidad, kasama na dyan yung mga iniisip natin, yung mga pakiramdam natin, mga pakahulugan natin, bago pa yung mapunta tayo sa pakikipagtalik o kahit mga aspeto ng intimacy na tinatawag natin, pagiging nalapit sa isa pang tao. Kasi sa maraming babae, alam natin hindi laging physical ang pagturing pagdating sa intimacy. Mas mahalaga yung emosyonal na intimacy o kahit yung pagkalapit ng ating isipan o ng ating mga pakiramdam. O nakagisnan natin ay isang lipunan na ang premium din ay nandoon sa katawan lamang kaysa buong pagkatao ng isang babae o kahit ng isang lalaki. So nakagisnan ko at ng marami mga kabataang kababaihan sa mga youth talks namin, ang lakas ng pressure. Kailangan, unang-una dapat may karelasyon ka na sa maagang edad, meron ka ng boyfriend, no? Pero alam ko rin later in life na sa mga kalalakihan, mas malakas yung pressure na dapat nagbibilang na sila ng mga girlfriend at a certain age. May pressure sa atin na magka-boyfriend, pero may pressure din na dapat birhen ka bago ka magpakasal. So yun yung, I guess that's also a paradox, na mayroong magkaibang pressure talaga. In fact, ang daming pressure sa ating mga kababaihan. No? Pagdating naman ng kolehiyo, sasabihin naman, napaka
ano mo naman, napaka-conservative mo naman, di ka naman available, ganyan. So magsiswing ka naman mula doon sa pangangalaga sa katawan mo, may pressure naman na kailangan sexually available ka kasi nag-uusap naman sa mga kolehiyo na ah, yung itong mga to, mga babaeng to naman, conservative. So itong mga kahon na to, pinaglalagyan din ng mga kalalakihan sa mga kabataang babae. Either you're conservative, pang nanay ka, pang asawa ka, o ikaw ay cool dahil you're sexually available. So that's really very confusing, no? I'm sure maraming kabataang babae na ako confused dito. Kasi sa social media natin, ang lakas niyan. Ang dami mong likes kapag din sexually available ang message mo, no? So mahalagang i-nuance din natin yung conservatism, doon naman sa tinatawag din natin patriarchal na definition o sila ang nagpapakda rin kung paano ba natin bibigyang kahulugan ang ating pagkatao. Yung kailangan available tayo lagi sa kanila, sa mga kalalakihan. So marami sa kabataang babae, we have to dress a certain way so that the men approach us. Kagaya rin ng pagtingin nila sa mga pornografiya, para tinitingnan ka rin nila, hindi lamang yung pornografiya ang kanilang tinitingnan. So ito yung magkabilang dulo, no? So ang tinatawag namin yan very neoliberal din na pagtingin naman doon sa kababae. Kaya binibigyan din natin sa umpisa pa lang, ano ba yung gender sensitive? Ano ba ang gender responsive? Dapat ito ay nanggagaling sa kaibuturan ng tao. Ba talaga ang gusto ko? Kung ang gusto ko naman talaga sa aking pagkababae ay maging single, at hindi naman talaga magkaroon ng relasyon, igalang yun. No? Hindi yung lahat ang pressure. Dapat meron ka ng sexual relationship at a certain age. Kung kaya maraming nape-pressure sa teenage pregnancy na mas matatandang kalalakihan kaysa sa kanila. Kaya ang mga datos ng halos lahat ng organisasyon na nakausap ko, higit na matanda sa kanila, ang nakabuntis sa kanila sa mga nakaranas ng teenage pregnancy. Sa maraming kabataang babae, ang lakas din ng pressure na pumayag agad sa pakikipagtalik dahil sasabihin ng kanilang karelasyon, kung mahal mo ako talaga, makikipagtalik ka sa akin. So yan nga yung tinatawag natin na style bulok, no? Pero ang lakas ng pressure kasi maagang edad pa lang. Ano ba ang mga pinapabasa sa atin, Beth, Jeannie, 'di ba? Cinderella, Snow White, lahat laging may Prince Charming. So maraming kabataang babae sa amin talagang taimtim na pakikinig, takot silang mawalan ng karelasyong lalaki na para bang ito yung sentral sa definition na ng kanilang pagkababae. Kaya ang napakahalaga dun sa empowerment process, yung sinasabi natin na kaya nating mabuhay na walang karelasyong lalaki. No? Napakahalaga na talagang paniwalaan ng sarili at pahalagahan din ang mga relasyon sa kapwa babae, ang sisterhood, ang relasyon, for example, sa community. Pero napaka-central kasi sa sexualidad ng mga kabataang babae yung mga lalaki. Pero sa mga lalaki, iba ha ang pagpapalaki sa kanila. Ang pagpapalaki sa kanila ay sexual experience, hindi relasyon. So kailangan bilangin nila gano'n na karami at gano'n sila kaaga na nagkaroon ng sexual na karanasan. Kung kaya sa aming mga pag-aaral, marami naming focus group discussions across classes, iba't ibang universidad mula sa pinakamahihirap na kolehiyo hanggang pinakamayayaman, ay may pare-parehong pressure na kailangan sa maagang edad masabi nila tunay na silang lalaki kasi may ginamit sila na babae. Ito man ay karelasyon nila o bumili sila ng babae sa prostitusyon. Kaya yung continuum ng paggamit sa babae, makikita natin sa iba't ibang uri na dahil doon sa tinatawag nating patriarchal na masculinity kung saan sila lumalaki. So itong mag-ibang pagpapalaking ito, kasama na nga doon sa patriarchal na pagpapalaki, yung extreme exposure na rin ng kalalakihan sa pornografiya, kung kaya yung mga sexual acts ay ini-impose din nila sa kanilang mga girlfriends. So kung wala silang pagpayag dito, nangyayari yung panggagahasa, no? Nangyayari yung pandarahas doon sa mga kabataang babae.
Kaya napakahalaga sa mga kababaihan din na kabataan, later i-address ko ang kabataang lalaki, pero sa mga kababaihan, napakahalaga alam muna natin ano ba ang gusto natin. Pero napakahalaga rin na i-unlearn din natin yung mga pressure na mga nabasa nating mga libro na hindi makababae, mga nababasa nating mga magazine na ang pinahahalagahan lang ay yung panlabas nating anyo. Imbes na ang ating katalinuhan, yung ating galing sa matematika at iba pa na hindi pinapahalagahan. Madalas pag binabate ang mga batang babae, ang pinupuri o pinapansin yung panlabas sa itsura niya. Sa halip Tsura. na tanungin, Mm-mm. ano bang libro ang binabasa mo ngayon, be? Ang pupunahin yung kanyang itsura, yung kanyang bahagi ng katawan sa halip na yung buong pagkatao. Pero sa batang lalaki, tatanungin anong pinag-aaralan niya, ano ang kanyang paboritong kurso, etc. So, mahalagang i-redefine yung sexuality na mas malawak kaysa lamang doon sa kanyang physical na katawan. Nabanggit ko kasi kanina yung rape, no? Kasi ang sex supposedly ba binebenta yan kumbaga o sinosolicit yan na parang isang magandang karanasan na isang bagay na magugustuhan ng mga batang bae, pero nakikita rin natin na yung rape ginagamit din siya minsan kapag yung date rape, di ba? So um at ang tingin ko dun sa ibang kaso ng mga bata, hindi nila naiisip na rape yon dahil boyfriend naman nila, no? Kumbaga nakakalimutan na nila yung aspeto ng pamimilit o ano kayo ko, pipilitin ka na pipilitin hanggang bumigay ka na lang. So, ang daming nakaka-confuse nga, nakakalito ng mga mensahe na ano ba talaga dapat ang pagtingin sa sex? Ito ba yung isang bagay na dapat na na-enjoy mo, na sinishare mo sa isang ah, mahal mo, pero bakit ginagamit din yung sex bilang karahasan? At ano ang nagiging epekto nun ngayon sa babae? Mm. Mahalaga yung binanggit ni Beth na kapangyarihan kanina, no? So, ginagamit to dahil gustong makuha ng kanyang karelasyon o sino man sa kanyang kapaligiran, maaaring wala siyang emotional relationship man lang dun sa lalaking yon, no? Pero doon lamang sa kagustuhan o sexual gratification ng lalaki, pero walang kahandaan yung babae. Dahil iba nga ibang exposure sa sex at sexuality ng kalalakihan sa mga kababaihan. Which also brings me doon sa, babalikan ko rin yung tanong ni Beth kanina, no? Ano ba sana ang sex, no? Tingin ko bata man o matanda, dapat ang sex ay may paggalang. Bata man o matanda, ito ay nanggagaling sa saya ng iyong kalooban, yung kabukasan ng iyong kalooban at kahandaan, no? Na ito ang gusto kong gawin. Pero kung minsan kahit nakatatanda na tayo, ang gusto lang natin mag-holding hands, 'di ba? Minsan kahit anong edad na natin, ang gusto lang naman natin magyakapan, kaysa talagang yung full range of sexual acts, 'di ba? So iba-iba ang mga kagustuhan. Pero ang namamayani pa rin kung ano ang definisyon ng lalaki pagdating sa sex. No? Kaya mahalaga, tingin ko, pagka meron tayong mga workshop ng sex, hingin din natin sa mga kabataang babae, ikaw ba, ano bang kahulugan ng sex sa'yo? Maaaring sa kanya o sa akin ay ano lang, paglalapat ng labi, paglalapat ng katawan, maaaring hindi ito intercourse, hindi ito lahat ng bahagi ng tinatawag na ngayon sa kasalukuyan na pribadong bahagi ng katawan, no? Pero intimacy pa rin 'yon para sa mga kabataan o para sa mga kababaihan. And I think ngayon sa marami natin sinisensitize kahit sa mga kalalakihan, nauunawaan na nila sa aming karanasan. Intimacy ay hindi kinakailangang intercourse as we know it, na napakaraming expression ng intimacy, paglalapat ng isipan, kalooban, o pag-iisa na hindi lamang yung nakagawian o nakagisna na nating definition. Okay. Para sa mga kabataang kababaihan, Jean, ang lagi naming sinasabi, syempre, we have dapat
matanggap din ng mga tao na maging ang mga kabataan ay may mga karapatan, no? Meron din silang agency at meron silang tinatawag na dapat meron silang choice. Yun yung gusto kong balikan yun doon sa aspeto ng pagdidesisyon para sa sarili, doon sa aspeto ng pagpili, no? Na dapat hindi nakukondisyon, lalo na yung mga kabataang kababaihan, na tignan na ang sexualidad o ang kanilang katauhan, ang kanilang katawan ay yung sexualidad lang nila yung mahalaga, no? Ang gusto ko sanang lagi din nating sinasabi ito sa mga kabataan na meron sila dapat choice at yung katawan nila ay dapat sila yung nagdidesisyon, no? Maraming ngang nakakalito na mga messages. Pero ako, ang paniniwala ko, kapag ang mga kabataang kababaihan ay naintindihan nila yung kanilang karapatan at naintindihan nila na meron silang karapatang pumili at hindi lang tumanggap, no? Ito ay isang magiging malaking hakbang para sa ganon yung sila ay magkaroon ng pagdidesisyon tungkol sa buhay nila. At hindi lang tungkol sa sex, hindi lang tungkol sa pakikipagrelasyon, kundi sa buhay nila. So gusto ko lang idiin ng konti yung usapin ng choice at saka yung decision making ng mga kababaihan na ang dapat ay nakabatay naman sa kanilang kaalaman, no, tamang kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at sa iba't ibang mga options na dapat ay meron sila. So, yun yung isang gusto kasi lagi parang halimbawa, ang DSWP gumawa ng e-book na tungkol sa karanasan ng mga kabataang kababaihan na nabuntis, no? Talagang in-depth interviews yung ginawa at ito ay ginawang isang libro. At doon nakikita yung mga sinasabi mo kanina na patong-patong na parang puwersa doon sa mga batang kababaihan. Yung iba pinipilit, yung iba niloloko, marami sa kanila ang nilasing para pumayag na makipag-sex, no? At ang karamihan nga sa mga nakarelasyon ay medyo malaki yung agwat ng edad. So, yung usapin ng kapangyarihan ng lalaki doon sa babae, iba't ibang klase ng kapangyarihan. Pagkatapos, yung mga babae naman, walang alam. Kahit nga doon sa mga pag-uusap namin, marami ang nagsabi, hindi nila alam, mabubuntis pala sila. No? Hindi nila alam paano yung pagbubuntis, ano ang koneksyon ng pagreregla sa pagbubuntis, yung ano ang pwede nilang gawin para hindi sila mabuntis, no? Kasi sa mga pag-uusap ng DSWP, personally ako iniiwasan ko magsabi na huwag kayong mag-sex, no? Kasi alam ko yung mga kabataan, lalo na pag sinabi mong huwag, ay lalo na yan, lalo na magpupursige, no? So, ang idinidiin talaga namin ay yung choice at yung knowledge at saka yung choice, no? Nakarapatan nila yan. Gusto ko lang banggitin yon. At idagdag ko rin, doon sa tanong ni Jeannie, no, bakit nangyayari rin yung paggagahasa, mahalagang alalahanin na hindi ito tungkol doon sa kilos ng mga babae, hindi dahil patanggi-tanggi siya, kaya siya ginahasa. Ito talaga ay tungkol doon sa pagtingin ng nanggagahasa sa kanyang sariling kapangyarihan na siya ay mayroong unquestionable na power, na ilan man niya gustuhin, wala siyang control. Ito often abuse, no, na notion sa mga kalalakihan. Ang tingin walang control sa kanilang sexual urge. Hindi ito totoo, no? Kasi biologically, ang walang control sa sarili ay mga hayop. Kaya nangyayari yan sa mga aso, pagka sila may sexual urge, gagawin yun.
pero ang tao ay mayroong capacity to make decisions. So yan ay dahil sa kanilang unquestioned na privilege, power, etc., at misconceptions about their bodies and also sexuality. Nanggagaling din sa maling pagtingin, bukod sa kanilang kapangyarihan, yung maling pagtingin naman nila sa mga kababaihan na gamit nga lamang, no, na mga kababaihan, gusto rin naman yan, nagpapakipot, o kaya naman sila ay walang sariling pagdedesisyon, kagaya ng sinabi ni Beth, at ang nagdedesisyon lang talaga pagdating sa sexualidad ay yung mga kalalakihan. So galing sa pagtingin na parausan o gamit, o kaya naman ay bilihin. Isa sa mga laging debate yan ng mga batang babae pag tinatanong kung pag-usapin ng sex, yung virginity. At medyo nabanggit mo na nga kanina yan, yung pagpapahalaga, dun sa, kumbaga yung halaga mo ay kung ikaw ay malinis at ang ibig sabihin ng malinis ay pag ikaw ay walang sexual na karanasan. Pero nakakapagtaka na kahit nga sabi mo nga sa social media at sa dami na ng mga usapan, hindi nga rin siguro tama yung giya ng usapan dahil nagtatanungan pa rin, mahalaga pa ba o dapat pa bang pahalagahan yung tinatawag na konsepto ng virginity? At iba-iba rin yung pakahulugan nila sa virginity ngayon. So, ano ba ang masasabi mo dito para matulungan natin yung mga kung paano titignan yung usapin ng virginity? Tingin ko dahil inaalis na rin yan, no, sa mga literatura dahil alam natin scientifically speaking wala namang batayan yan kahit sa hymen. At pagdating sa sexual na karanasan naman, kung yan ang gagawing batayan, ay iba't iba rin naman ang acts ng sex, kagaya ng binanggit natin. Ibig sabihin ba, pag nakipag-holding hands ka, hindi ka na virgin, no? Hanggang saan mo sasabihin? Pero in the first place, mahalagang questionin, bakit kailangan pahalagahan ang virginity? Tulad ng binanggit natin sa kasaysayan, yan ay pananakot ng mga Kastila na kapag ikaw ay nagpakasal ng hindi birhen, pwede kang masunog sa impyerno. So may mga pinalaganap na mga babasahin na Felisa at Urbana. At lahat ng ito ay pagpipigil sa kilos ng babae, no? Mula sa kanyang paghalakhak hanggang sa kanyang hanggang sa kanyang mga gawain na dapat nandoon siya sa gawaing bahay. Lahat ng ito po ay mali. Lahat ng tinatawag nating pagkakahon o pag-i-stereotype sa tao na batay sa kanyang kasarian. Kung halimbawa, ikaw ay babae, ito lang ang pwedeng pamantayan sa'yo, kagaya ng virginity, yan ay mali. No? Maaaring mayroon pang mga tao na ito pa rin ang pamantayan, pero mahalaga na ating i-counter. Bakit mo gagawin pamantayan yan? Samantalang hindi naman yan pamantayan sa kalalakihan, wala siyang siyentipikong batayan, gayon din wala siyang rational na batayan. Kasi anong pagbabatayan mo pagdating sa sexualidad kung iba-iba naman ang practices ng sex? As napakahalagang questionin natin kapag sinasabing ang virginity ay mahalaga pa rin. No? Kasi wala nga siyang batayan sa siyensya, wala rin siyang batayan pag pinag-usapan natin ang lohika o kaya ay katwiran. Dahil nga ang sex o pagiging intimate ay may iba't ibang antas. Kaya sino ang magtatakda nito? Bukod sa hindi dapat magkaiba ang standard para sa kalalakihan at gayon din sa kababaihan. Okay, actually, dati may sinabi si Dr. Margie Hobbs na isang eksperto sa usapin ng sex, no? Na sinabi niya na napakalungkot naman daw kung iisipin ng mga babae na ang pinakamagandang regalo maibibigay nila sa kanilang asawa, di ba hanggang ngayon sinasabi yan, pinakamagandang regalo maibibigay sa asawa nila ay yung kanilang virginity. Sabi niya, paano na lang yon? Pag hindi na siya virgin after the first night, ibig sabihin ba nun wala na siyang maibibigay? Paano naman yung kamukha na sinasabi mo kanina, yung kanyang talino, yung galing, yung pag-aalaga, at kung ano-ano pang, ah, kumbaga na mga katangian na meron siya. So, napakalukot nga, tulad rin ng sabi niya, na kamukha rin yung sinabi mo, na ah, na ilapat lang yung kahalagahan ng babae dahil lang dun sa virginity. Oo. Yun lang. Bukod sa mahirap din para sa mga kababaihan na hindi ganoon ka
laki, no, ang diskusyon o exposure pagdating sa intimacy, napapasok sa isang relasyon na hindi niya alam o kabisado ang kanyang katawan. Ngayon, kung ang sukatan ng virginity ay kahit ikaw, no, wala kang intimacy sa sarili mong katawan, medyo mahirap pumasok sa isang relasyon, sa totoo lang. To be very straightforward about it, mahirap pumasok sa isang relasyon, ikaw ay virgin. Ibig sabihin, wala kang kaalam-alam tungkol sa sex. Napakahalaga na alam natin ang ating katawan at alam natin ano ang paraan na gusto natin para maging intimate sa ating karelasyon. Kaya ako, ang tingin ko, no, batay sa aking katandaan sa relasyon, ay mas mahalaga na meron kang alam. Para sa relasyon, meron kang daladalang karanasan, aking gusto, batay sa aking karanasan. No? Hindi ko rin naman po sinasabing mag-eksperimento na kung ano-ano. Ang sinasabi lang natin, sana mayroon tayong kaalaman, mayroon din tayong relatibong wisdom pagdating sa ating katawan at ano ang ating kagustuhan bago pumasok sa isang relasyon. Napakahalaga talaga ng kaalaman. Napakahalaga ng kaalaman kahit sa anong bagay. At lalo na dito sa usapin ng sexualidad. Ang napapansin ko lang, kapag ang mga kausap natin ay mga kabataan, actually, pag inumpisahan mo yung usapin ng virginity, sa umpisa sasabihin nila mahalaga. Pero hindi sila mahirap na makaintindi na hindi pala ganon kahalaga o hindi pala mahalaga ang virginity. I think ang pinakamahalaga ay yung mga venue, mga pagkakataon ng pag-uusap. Kasi kapag merong oportunidad para mag-usap, lalo na yung mga kabataan, actually naiintindihan nila. No? Ang nakakalungkot lang, talagang limitado yung yung mga avenues, yung mga oportunidad para mag-usap ng diretso pagdating sa sexualidad. Kasi halimbawa, lahat naman yan up for discussion. Ano ba yung sex? 'Di ba? Napakaraming mga gawain, hindi lang intercourse, na pwedeng ituring na sex. Halimbawa, basta may kilig, may sex. Halimbawa, parang hawak ng kamay, akbay, etc. Tawag dito, himas, himas sa buhok. Lahat yan. Kasi nga, ang isa rin nating sinasabi minsan ay ang buong katawan mo actually pwedeng maging sexual. Kasi nga, may pakiramdam, no? So, hindi talaga pwedeng i-pinpoint o mahirap talagang tukuyin. Ano ba talaga yung sex? At ano ba talaga yung, bukod sa virginity? Kasi pagka hindi malinaw ang sex, hindi rin malinaw ang virginity. Kasi kagaya nung sabi mo kanina, pagka ba nakipag-holding hands ka na, hindi ka na virgin. Di ba? So, yung ako talaga, ang nakikita ko, yung pangangailangan ng pagkakaroon ng bukas na usapan, ng maraming oportunidad para kausapin natin yung mga kabataan at pati sila ay mag-usap-usap kasi they influence each other, no? Sila rin ang alam natin ang unang pinagkukunan ng mga kabataan ng impormasyon tungkol sa sexualidad bukod sa internet, mga kaibigan pa rin. So, yun lang yung gusto kong sabihin na dito sa pag-uusap natin, ang nare-realize ko talaga, yung pangangailangan ng maraming oportunidad para dun sa mga kabataan na pag-usapan yung mga hindi napapag-usapan, kagaya ng sexualidad. No? Yun. Yeah. Okay. Parang yung binanggit nyo kanina, no? Kasi pagka hindi siya pinag-uusapan o kaya may denial, mas nagkakaroon din ng maraming mga maling pakiramdam tungkol dito. Well, kasama na rin doon yung addiction, no? Na, parang kung minsan, parang ito na rin yung end all be all. Pero kung bukas siyang napag-uusapan,
na bahagi siya, no? Bahagi siya ng ating pagkatao, bahagi siya ng ating mga relasyon. Hindi siya nagiging misteryoso, kundi parang tinatanggap natin na ito ay normal, no? Ang intimacy. Kung ganon, hindi siya mahirap to deal with. Kagaya rin ng iba't ibang emosyon na mayroon ang tao. Kaya dapat meron talagang malusog na pagtingin dito, may malusog na pakikitungo rito, malusog na pag-uusap hinggil dito. Kaya interesting sa akin yung tanong na yan, Beth. Pagka nakipag-usap sa mga kabataan, ano bang klase ng sex ang gusto nyo? No? Parang bukas nating mapag-usapan yan. And then at the same time, ano rin yung ayaw natin? Tingin ko mahalagang sabihin yon para rin na i-express nila sa kanilang karelasyon. Kasi ang isang napakahirap para sa kabataang babae ay humindi. At kung minsan din, yung kanilang karelasyon, yung hindi nila pagsasalita, aakalain na pag-oo. Pero sabi Consent. nga ng maraming mga, oo, sabi ng maraming mga child psychologists, kung hindi siya explicit yes, to ay no. But the fact na siya yung nagdududa, nagdadalawang isip, etc., hindi to explicit yes. Kaya napakahalaga na sa ating mga workshop, matanong talaga anong ayaw ko at anong gusto ko. May usapin din ng pleasure, di ba? Oh, Kasi pag oo. ayaw mo, hindi Yeah. masarap. Oo. Yeah. Yeah. Oo. Yan. Pwede siguro baka kasi mga bata lagi sila naghahanap ng mga listahan. Meron ka rin bang nakikita na parang pwede mo i-share na pwedeng tawagin na red flags? Lagi sila naghahanap na niya. Ano ba yung red flags pag masama na yung karanasan para alam nila? At ano rin yung green flags na tinatawag? Oo, parang kailangan nating pagtulungan yung listahan na yan, ano? Lalo na yung green. Kasi alam natin ano yung ino-oppose natin sa ating mga advocacy, no? Pero yung ilang mga red flag, yung merong kondisyon. Ah, Ginagamit siyang kondisyon, ibig sabihin it's a consideration, no, in exchange for sexual favor. No? So dapat wala siyang kondisyon, malaya siya. Ah, so isa rin sa Example, mga red Jean, flag, baka pwede mo bigyan ng oo, example ng kondisyon. Halimbawa, ano yun? oo. Halimbawa, susustentuhan kita kung lagi ka nakikipagtalik sa akin. Gawin na natin ganyan kasi sa loob yan ng relasyon ginagawa di ba? Hindi kita bibigyan ng baon mo o ng iyong regalo, etc. kung hindi ka makikipagtalik sa akin. Sa mga trabaho, sa eskwelahan, hindi kita ipapasa kung hindi ka makikipagtalik sa akin. Yan yung mga kondisyon. No? So, nangyayari yan, the whole range. Kapag uh, yun, may pagpilit, tag-aalangan ka, pero pinipilit ka. At sasabihin, yun nga, kagaya ng banggit natin kanina, sinusuman na natin ngayon, no? Na maaaring hindi mo kumahal, kaya ayaw mong pumayag, hihiwalayan kita kapag ka hindi ka pumayag, mga ganyan. So, quid pro quo din yun, medyo magkakalapit din itong binabanggit. Pero, binibigyan din ko rin yung kanyang pagdidesisyon, no? Kasi baka hindi buo ang kanyang desisyon. Kung kaya kapag ka ganon at pinilit ka pa rin, medyo walang pakikidama sa iyo. Which brings me to what the green flags are. So nakuha ko to kay Gloria Steinem. So sabi niya dapat ang passion ay may compassion. Sabi niya dapat ang ardor ay merong honor. No? Baka hindi natin gusto yung honor pero nag-rhyme lang kasi siya. Kaya nang ginamit. Pero dapat may paggalang, no? So, gusto natin ng passion, no? That's part of our personalities, etc. Yung fire. Pero wag nating kalimutan na yun nga, dapat may compassion, meron pa ring paggalang, may pakikidama, hindi siya one-sided, may kapantayan. So, magandang pinakikinggan ng karelasyon, ikaw ba, anong gusto mo? Hindi yung nagtatakda ng ano sila magiging intimate ay yung kanya lamang karelasyon. At mas madalas yung mga kalalakihan. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin dahil sa usapin ng sexualidad, no? Kagaya nga na sinabi natin kanina, kung usapin ng mga sexual activities o yung mga gawain na sexual, hindi lang yan penetration o hindi lang yan yung pagpasok ng titi doon sa kiki.
no? At ang relasyon, iba-iba rin. Marami ring iba-ibang relasyon. At lahat ng sinasabi natin, pwedeng babae sa babae, lalaki sa lalaki, o yung iba, may iba pang mga kombinasyon. Maraming kombinasyon ng mga relasyon sa ating lipunan ngayon. At lahat ng yan ay valid, no? Kaya pag sinabi natin na ang sex ay hindi lamang pagpasok ng ari sa ari, at tinatanggap natin na maraming ibang mga gawain ang pwedeng sexual, ang pwedeng ituring na na sexual. Siguro dito pumapasok, Jean, yung kahalagahan nung mga sinasabi mo na may passion, may respeto, may tawag dito, may ardor, no? At may desisyon, may agency, yung parehong magpartner, no? Pagka ganito ang naging tingin ng lipunan, no? Dito na nga tayo pumapasok doon sa pagkakaroon ng siguro kapantayan sa usapin ng sexualidad, no? Na walang pagkakahon, walang stereotypes kung ano dapat ang relasyon. Sino dapat yung magka-relasyon. Kung hindi nanggagaling mismo doon sa desisyon, sa matalinong desisyon ng nung bawat isa. Gusto ko lang ipasok 'yon na sa ngayon at kahit naman noon pa, ang uri ng mga relasyon iba-iba. At mas nakikita natin yan. Alam mo kasi pati yung mga kabataan, kapag ka nag-uusap sa ilang mga community conversations na ginawa namin yan, sila pa yung nagsasabi sa'yo, pwede ring babae sa babae, pwede ring lalaki sa lalaki. Merong mga ganon, which means na meron nang nagkakaroon na ng pagbabago rin pati doon sa pagtingin ng mga kabataan sa komunidad kung ano ba yung relasyon, sino ba ang pwedeng pumasok sa relasyon. Siguro maganda na ituloy-tuloy itong mga pag-uusap na ito. At nasabi mo nga rin, para buwagin yung pagiging tabu noong topic ng sexualidad, no? At para mawala yung stigma nung lahat ng bagay na may kinalaman sa sex, di ba? Kasi nga minsan kahit yung magre-regla ka, pagkatapos natagusan ka, nakakahiya. Ano nakakahiya doon, di ba? Kasi may relasyon siya doon sa sex. Katawan. So lahat ng bagay na may kinalaman sa sexualidad ay may stigma. At yun yung dapat sana. Yun ang gusto natin na tawag dito, mawala. Kaya kailangan talaga yung mga pag-uusap. Yung Jean, at saka may kaprasil ako gusto sabihin na baka kasi hindi lang nadinig kanina. Yung sinabi mo na yung katawan ng babae at saka yung katawan ng lalaki. Pareho naman yan. Kasi lang, kumbaga, may mga nagbigay ng pagpapahalaga na mas mataas ang uri nitong katawan na to kaysa dun sa isa. At pero kung titignan nga natin, hindi naman talaga magkaiba sila. Hindi ibig sabihin na magkaiba sila, mas mataas yung pagpapahalaga dun sa isa at mas mababa yung sa isa. Siguro ang pang final siguro, kung pwede lang kung may tanong pa si Beth, paano ba mararating pa ba natin ulit yon yung sinabi mo kanina nung bago naman dumating yung mga Kastila, wala naman tayo nakita ng mga parang mga issue ng rape na gano'n, wala ka namang nakasulat talaga pero na-describe na lang yun nung panahon ng Kastila at may kapantayan, yung mga babae nakakapaglakad ng yung suot nila hindi kasing balot na balot, di ba? Kaya nga na-shock yung mga Kastila. Sa panahon ngayon, pagkatapos ng mahaba kasaysayan, kinuwento mo, pati yung mga Amerikano, Hapon, hanggang ngayon, meron pa bang pag-asa? At paano ba natin, ano kaya pwedeng gawin ng isang simpleng kabataan para, kumbaga, makatulong din siya sa pagbabago ng ganung pananaw tungkol sa sexualidad na kababaihan? Ang hirap ng exam. Pero, pipilitin ko pong Sorry sagutin. naman. Oo.
medyo matagal. Kaya sabi natin kung minsan ang last frontier din yung sexuality, no? Kasi habang hindi siya pinag-uusapan, matagal bakahin o matagal baguhin. So, salamat dito sa pag-uusap na ito na publiko, no? Kasi madalas pribado pag-uusap rito. Pero mahalagang pag-usapan ito sa lahat ng sektor, kaya sa simbahan siguro para masimulan. Matagal ito, pero lagi tayong may pag-asa. Kaya tayo nasa advocacy. At nakikita naman natin na may mga pagbabagong nangyayari, kagaya ng kwento nyo rin kanina, ni Beth at Jeannie, na ang mga kabataan, dahil ito ang nararamdaman nila, very authentic yan sa kanila. Ito yung totoo, no? Bago pa magpatong-patong yung mga patriarkal ng mga mensahe sa kanilang isipan, minsan mas madali sa mga bata kasi malapit pa sila kung ano yung totoong sila eh. Hindi pa yung maraming mga pagpapanggap na ini-impose sa atin ng mga expectation sa paligid natin. So, ang taas ng pag-asa ko, lalo na sa mga kabataan, na kaya nating baguhin yung mga pagtingin sa katawan, sa sex, sa sexualidad, lalo na hinggil sa ating pagkababae at pagkalalaki, na kagaya ng sabi natin kanina, hindi naman talaga magkaiba ito, no? Pero dahil sa pagkakahon o pag-stereotype, sinakop na pati yung mga katawan natin, kung paano natin ipapahayag ang sarili natin. Pangatawan na natin, dun lang talaga tayo babalik sa kung ano ba talaga ang gusto natin. At bantayan lang natin yung pagsasamantala, no? Kasi yun naman din yung nilalabanan natin at hindi naman yan galing sa loob natin, galing yan sa imposition din ng mga patriarchal na values. So yun yung mga kailangan nating baguhin at sigurado ko unti-unti kaya natin yung baguhin ng mga kabataan mula sa kanilang sariling mga relasyon, mga kabarkada. Sa akin, exciting din na malaman nila na masaya rin. Minsan kasi naro-romanticize, di ba, yung mga relationships. Na masaya rin pala yung relasyon ko sa aking mga kaibigan na kapwa babae. Na masaya rin naman pala at may kakaibang ligaya yung mga relasyon ko sa komunidad na aking pinaglilingkuran. Kung minsan naro-romanticize kasi ito dahil nga hindi na pag-uusapan. Pero pag nakita natin na may pleasures around us in many other ways, I'm not saying that we abstain. No? I'm just saying na ang daming pleasure sa kapaligiran natin. Lahat ng ito ay bahagi ng ating sexualidad. Hindi rin tayo madaling maloko ng mga patriarkal na mga imposition sa atin. Kasi pinapahalagahan natin tayo bilang tao, yung ating pagdedesisyon, yung kaligayahan natin batay sa ating malayang pagsusuri bilang matatalinong mga kabataan. Salamat po. Gusto ko lang idagdag doon, Jean, yung pagpapalakas ng boses ng kabataan. I think mahalaga yan doon sa pagkakaroon ng partisipasyon sa mga diskurso, sa mga oportunidad para pag-usapan din yung kanilang mga kagustuhan, hindi lang sa mga kapwa-bata, hindi lang sa mga kapwa-kabataan, pero yung pagbibigay ng exposure doon sa mga kabataan para sa ganon mas maging malawak yung paningin nila sa lipunan, yung worldview ay mas lumawak at mas maging tawag dito kadalasan mas nagiging progresibo, no? Ang DSWP kasi isa sa mga pinal sa mga gawain dito sa proyekto na to. Nag-oorganisa kami ng mga kabataang kababaihan na around the issues of sexual and reproductive health and rights. So dahil nagpunta tayo sa mga komunidad, malapit na yung panahon na pagsasama-samahin naman natin itong mga kabataan na to, lalo na yung may mga potensyal para sa ganoon ay maging organisasyon at mag-umpisang magkaroon ng boses. Mag-umpisang kumilos bilang isang samahan para din dun sa kanilang mga mahalagang bagay na gusto nilang mabago bilang mga kabataan. Yun lang. Okay. So, ayun, maraming salamat, Jean, sa pagbabahagi mo. Alam mo, parang ano na to parang isang araw na lecture yon yung
napag-usapan natin sa dami, no, sa yaman ng usapin. Meron kang radio program, baka pwede mong i-share na para dun sa mga na-interest na makinig ng more ng mga ganitong klaseng diskurso. Oo, iimbitahan ko rin kayong dalawa ron, ano? Meron po tayong Aksyon Kababaihan tuwing Webes, alas 10 ng gabi sa DZRH at meron po yung Facebook page ang DZRH News. Maraming salamat sa inyong dalawa at sa lahat po ng tagapanood at tagapakinig. Okay. Maraming salamat. Ano nga yung title ulit, G? Action, Kababaihan. Action Aksyon Kababaihan. Alam mo, Yan. pangalan niya ng organisasyon namin. Doon sa ng mga informal workers, women Oh, wow! economy. Actually, Ayos. yan. Pasok na Anyway, pasok. ah, Sige, Beth. yeah, maraming salamat, Jean. No? Thank you. Ang ganda ng project nyo. Thank Okay, you. maraming salamat po. Sana po ay patuloy kayo makinig sa iba pang mga susunod na mga episodes dito sa She-Share Ka Lang. Mag-like, share, subscribe po sa ating Facebook at dito na rin sa YouTube. Sa ngalan po ng Democratic Socialist Women of the Philippines, Organon Philippines, Jean Enriquez, Beth Ang Siocon, our National Chair. Maraming salamat po. Kita-kits!